Yun po, so ngayong umaga po na ito, actually medyo nahiya ako sa inyo kasi first time ko ulit makapag-speak dito, no? And nung last time po na nag-speak pa ako noon ay binata pa ako, no? Kaya sabi po ni Tita Kay ay batang-bata daw po. Hindi na rin po ako bata, tumatanda na rin po ako. And maganda po nun ay tayo po ay tumatanda na naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Last time po na pumunta ako dito, wala pa po akong asawa, pero ngayon meron na po. Ayun po, si Sister Kim De Leola. Tayo ka naman. Ayan. Siyempre, natutunan ko yun, pag ang pastor daw ay nagpipreach, dapat ay kino-compliment din ng kanyang asawa. Amen po ba? So sa mga wala pang asawa, stay lang, kalma lang kayo. Sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang. Amen. Kalmahan mo lang sa mga youth, lalo na. Si more on, marami po ang youth ngayon. Amen. Sa mga naghahanap pa ng pangalawang asawa, ay wag na po. Disgrasya po yan. So, ngayong umaga po na ito, alam nyo po, ang buhay po natin, life is full of process. Amen po? Lahat po ng bagay sa buhay natin ay merong mga proseso. Pag kukuha ka po ng lisensya sa LTO, ay kailangan mo maghintay, pumila, o sundin kung ano yung pinaka official process na sinusunod nila bago ka makakuha ng lisensya. Amen po? At lahat ng bagay, and wala pong instant na bagay sa buhay natin. Pag-aasikaso ng dokumento, kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa, napakatagal din po na proseso niyan. Amen po? So, ibig sabihin po, sa buhay natin, ang buhay po natin ay punong-puno ng proseso. Amen po? Pero dapat po nating maintindihan na sa Christian life po natin, ang proseso ng Panginoon, dapat po maunawaan natin kung bakit tayo inilalagay ng Panginoon sa isang proseso. Amen po? Every time po na tayo ay nilalagay ng Diyos sa isang situation, dapat ang lagi po natin na nilulook forward kung ano yung gusto ng Panginoon sabihin through your process. Amen po? Kaya pong text po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Exodus chapter 16, verses 1 to 4. So, ang pinili ko pong translation ay Tagalog version. Para, alam ko naman po yung iba ay magagaling mag-English, pero ito po yung napili ko. Ako po yung preacher eh. Wala po kayong magagawa. Amen. Okay. So, dito po, makikita po natin sa Exodus. Ang sabi po rito, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. So, it is a fast forward nung kanilang journey, paglabas po nila ng Egypt. Ito yung pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. At 15 araw ng 2 buwan, mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. So ito po ay mga lugar dun sa disyerto, yung tinutukoy po rito. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Amen po? Nagreklamo habang sila ay naglalakbay. And verse 3, sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay at hanggang gusto namin, anli kung ano yung mga kinakain namin. Kumbaga, nagkakaroon sila ng panghihinayang dun sa kanilang current situation. Kinukumpara nila yung dati nilang kalagayan. Mas okay pa dati, nasa Egypt kami. Kahit kami ay inaalipin, doon ay pinapakain naman kami. So, tignan niyo po yung mindset ng Israelita. So, dito naman, sa ilang na pinagdalhan nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Okay? Tignan niyo po yung Israelita, At sinabi ni Yahweh kay Moises, at narinig ng Panginoon yung kanilang mga reklamo, at sinabi ni Moises yung kanilang mga rants sa Panginoon. Ang sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Amen? Tignan niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Okay? So hanggang dyan lang po kasi kung tatapusin natin ng passage na yan, napakatagal po niyan. So, ito lang po yung pinaka-heart ng text na ito. Ang pinaka-ni-reveal lang ng Panginoon sa akin, habang ako po ay nag-aaral,
paano po dapat tayo nagre-response? Why God allow us to experience those process in our Christian life? Kasi minsan, sa Christian life natin, dadalin tayo ng Panginoon dun sa mga hindi natin maintindihan na lugar. Amen po? At kung hindi man place yan, minsan dadalin tayo ng Panginoon dun sa mga hindi mo maintindihan na sitwasyon sa iyong Christian life. Amen po? So minsan po ba dumating na sa buhay natin yun? Ba't ganito nangyari sa buhay ko? Di ko maintindihan, nagsaserve naman ako, nagpapatuloy naman ako, wala naman akong absent, active naman ako sa ministry, ginagampanan ko naman ang lahat ng bagay na pinapagawa sa akin ng Panginoon. And alam niyo po kung bakit tayo dinadala ng Panginoon sa isang lugar, ibig sabihin, meron pong proseso ang Panginoon na gustong i-undergo natin bilang Christian. Kasi kung mapapansin niyo po logically, kung pinatawid sila ng Panginoon sa Red Sea, naalala niyo po yon? Nung tumawid sila, nagkaroon ng instant highway sa Red Sea. Nung tinaas ni Moses ang kanyang staff, nagkaroon sila ng daanan at hindi sila naabutan ng mga Egyptians. And kung mapapansin niyo po, bakit kaya ang Panginoon hindi pa niya dinerecho sa promised land yung mga Israelites? Amen po ba? Pwede naman, pagkatawid nila ng Red Sea, diretsuhin na ng Panginoon sa promised land. Kasi malapit lang po yung kanilang journey. Tumagal lang po kasi ang dami nilang pag-disobey sa Panginoon. So ibig sabihin po, kaya hindi po sila agad dinerecho ng Panginoon sa promised land kasi merong gustong proseso ang Panginoon na maunawaan nila habang nandun sila sa disyerto. Amen po? Ibig sabihin, ganun din po sa buhay natin. Bakit hindi agad ni Lord binibigay sa atin yung success sa buhay natin? Minsan hindi agad ni Lord binibigay yung hinihingi natin. Minsan hindi agad ni Lord ginagrant yung mga pangangailangan natin. Kasi meron siya munang gusto mong ma-figure out na isang bagay sa buhay natin. Amen po? Kaya po every time po na tayo ay nasa process, ito po yung ating tema. Why God allow us to experience those process in our Christian life? So every time po na ako po yung mag-aaral, lagi ko pong paborito ko po sa inaaral yung mga Israelita. Kasi po bago ko po i-preach yung mga message na ito, ako po yung unang-unang personally nakaka-relate. Ewan ko kung kayo nakaka-relate din kayo sa buhay ng mga Israelita. Amen po ba? Kumbaga, kung may titignan tayo sa Bible na mga character sa Bible, ito yung pinakamalapit sa buhay natin. Yung mga Israelita. Kaya po nai-enjoy ko every time. So, isa sa mga paborito kong pinag-aaralan yung buhay ng mga Israelita kasi sobrang nakaka-relate tayo sa mga buhay nila. So dito po, ang ating pag-aaralan lang po, ano bang klaseng proseso ang gusto ng Diyos na pagdaanan natin? Ano ba yung mga process na gusto ng Diyos na i-undergo natin as a Christian? Ano ba yung gusto niyang pagdaanan natin? Ano yung gusto niya ma-figure out natin behind those process na kinalalagyan mo ngayon? O hindi ko alam kung ikaw ay nasa proseso ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng proseso saan ka nilagay ng Diyos na klase ng proseso. Amen po? Kaya po dito, ito pong context ito ay after 1 month pa lang ng kanilang journey. Amen po? Kung mapapansin nyo po sa verse 15, the beginning in the verse 15, chapter 15 verse 1, ang kanila pong ginagawa dyan ay nag-worship sila kasi kakatawid pa lang nila po ng Red Sea. Kumbaga, parang anniversary ang dating nila. May flash mob o ayaw ko anong ginagawa nila. Nagkakasayawan sila lahat. Yan po. Then Moses and the sons of Israel sang this song to the Lord. Celebration yan kasi pinalaya sila ng Panginoon galing sa Egypt. Pero agad-agad, 1 month pa lang ng kanilang journey, kakaubos pa lang ng kanilang pagkain, supplies. Kasi po meron silang mga nadala ng mga supplies galing sa Egypt nung sila po bago sila tumawid ng Red Sea. Nung naubos na ang kanilang supplies, ang ginawa po nila, verse 16, following chapter pa lang ng Exodus, nagre-reklamo na. Amen po ba? Kakatawid pa lang, nagpe-praise and worship sila sa chapter 15. Tapos, immediately, turn around, naging complaining na dun sa chapter 16. So, ibig sabihin po, minsan yung mga tao talaga ayaw ng proseso. Amen po? Di ba nga po, pag sa fast food, tumagal yung order nyo sa Jollibee?
Parang sasakalin nyo na yung crew eh. Amen po ba? Lalo na pag gutom na gutom ka na at yung chicken naaamoy mo pa. Tapos ang tagal ng order mo at nakita mo na una pa yung nahuling umorder, na una pa ibigay. Di ba? Parang gusto mong pasukin na yung kitchen at magwala ka doon, di ba? Sa fast food. Kaya nga, fast food ang in-order ko kasi mabilis. Kailangan. Di ba po, galit na galit tayo kasi ayaw natin ng proseso. At minsan yung iba, nakikita ko sa LTO pag kumukuha ng lisensya, ang daming mga nagpapalakad kasi ayaw nila ng proseso, ayaw nilang pumila. Sa mga driver dyan, amen po, alam niyo yan, no? Sa mga, ayaw kasi ng pila, ayaw ng proseso, ayaw ng paghihintay, ayaw maramdaman yung ganong klaseng proseso. So ganun po, kumbaga, it is the perfect picture ng mga Israelita kasi ayaw nila ng proseso. Kakaubos pa lang ng supply nila from their escape from Egypt, they turn from singing to complaining. Amen? Yung talagang kakabigay lang ng blessing ng Lord, todo mag-worship. Amen. Gagawin ko lahat para sa iyo, Lord. Pero nung medyo naubos ang pera, bawiin ko na pala, Lord. Amen. Minsan ganun po tayo. Nakaka-relate, di ba po? So po, kakaubos pa lang ng kanilang supply and hindi pa sila ganun kahabang araw o oras na nagugutom, ha? Kumbaga, hindi pa sila ganun wala pang malnourished sa kanila kagaya ng nangyayari sa Africa. Wala pang ganun instances. Ano pa nga po, actually meron pa silang livestock, pwede pa nilang katayin yung mga livestock na meron sila. Kumbaga parang nag-crave lang siguro tong mga Israelita. Nag-crave lang sa ice cream. Ang init naman dito, Moses, di ba? Sa disyerto. Saan ba ang ice cream dito? Saan ba may sundae dito? Tapos ang ginawa nila, nagreklamo na agad kasi walang maibigay si Moses. Walang sundae dito, ano? Sundae sa disyerto. So, ganun yung instances na nangyari. Sandali pa lang sila nagugutom. So malaki talaga ang epekto, di ba? And malaki din yung epekto ng tao pag nagugutom. Amen po ba? Yung mood nagbabago. At dati nakangiti, kanina lang nakangiti, pero nung biglang nagutom ay, kala mo ay halimaw na. Amen po ba? So parang ganun yung nangyari sa mga Israelites. Malaking effect. And nagutom yung mga Israelites. Meaning to say, start pa lang ng wilderness nila because 40 years sila nagpaikot-ikot doon sa wilderness. And after a deliverance, God wants to put us into the process. Amen po ba? So, ibig sabihin, gusto ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, ilagay ka sa proseso. Mahaba, ano? So, ibig sabihin po, ang gusto ng Diyos, is ilagay tayo sa proseso. Ito po yung unang bullet point na sinasabi po rito. Ito po yung unang natutunan ko rito. Unang-una po na gusto ng Diyos na maranasan natin sa kanyang proseso is yung process for submission. Process to test our submission. Amen po ba? Kasi po merong isang taong nilagay ang Diyos at hindi lang pala isang tao, si Moses at ang kanyang assistant na si Aaron, inilagay ng Diyos para i-lead sila dun sa destination na gustong marating nila ng Diyos. Amen po? Pero anong ginawa po nila dun sa nagli-lead sa kanila? Tignan niyo po yung verse 2 ng chapter 16. Ang sabi po sa Tagalog, yung nagli-lead sa kanila, sa kanilang direction, yung nangunguna sa kanila, yung binigyan ng Diyos ng direction, yung binigyan ng Diyos ng revelation, ang sabi po ng mga Israelita, ang mga Israelita yung nagreklamo kina Moises at Aaron. Okay? So meaning to say, yung kanilang leader o yung nangunguna sa kanila, nagreklamo sila kung saan nyo ba kami dadalhin. Amen po ba? They all grumble to their leaders. Isa sa mga proseso ng Diyos is to test our submission and to establish our submission to those who lead us path to God. Amen po? Amen po? God established a system and God appointed Moses and Aaron as their guide and leaders for their journey. Amen po? So ibig sabihin po, sa Christian life natin, mahalaga po na kung ano yung goal nung simbahan o ano yung goal nung nagli-lead sa atin para mas maging malalim tayo sa Panginoon, dapat po nagsasubmit tayo dun sa mga authorities na inilagay ng Panginoon. Amen po?
kung nilalagay ka sa proseso ng discipleship, kung inilalagay ka sa proseso na para mag-undergo ka ng mga trainings, ibig sabihin po, it is part of God's plan sa iyong buhay. Hindi para ikaw ay kontrolin. Amen po ba? Kasi po yun yung mindset nila. Sabi kasi nila, dinala mo ba kami dito para patayin kami sa gutom? At alam niyo po, lahat ng mga nagli-lead sa atin, hindi po tayo dadalin sa kapahamakan. Amen po? Kaya po napakahalaga po nun, apart sa process ng Panginoon, mahalaga po yung submission. So for example po, sa mga driver po, di ba po, pag kayo nagda-drive, tapos katabi nyo ang inyong asawa, sa may mga kotse dyan, tapos parang yung driver, parang yung nasa tawag dyan, yung co-pilot mo, mas magaling pa sa'yo sa mga daanan, di ba? Naiinis ka. Kasi ikaw ang tagal mo na driver, tapos siya kakasakay niya lang, parang mas marunong pa siya sa... Ba't ka lumiko dyan? Dito ka lumiko. O, pinaliko ka, din ka, sumunod ka. Huli tuloy kayo, one way pala. Yung naiinis ka kasi ikaw yung may hawak ng manibela eh. Amen po ba? Alam mo yung direction na inyong pupuntahan. Parang ganun yung feeling ni Moses dun sa mga Israelites. Kung tutuusin si Moses, pwede naman niya iwan yung mga Israelites eh. Pero hindi yun yung kanyang, alam niya na makaka-displease kay Lord pag hindi niya tinupad yung paglilid dun sa mga Israelites. Amen po? Ganon din po sa simbahan. He wants you to establish a submission sa mga nilagay nilang mga institution na mga maglilid sa atin. Because sila ang responsible and accountable sa spiritual life natin. Amen po? Alam niyo po yung pastor, kapag mayroong napapariwara na member, hindi po yan makatulog. Pag yung isa may nagtampo, kahit nasan yan, naiisip ng pastor yan. Amen po ba? Pag may isa na nag-i-struggle na alam mo natutukso, nahuhulog sa kasalanan, iniisip-isip po ng pastor yan. Ibig sabihin, ganun po ka-concern yung mga tao na naglilid sa atin. Amen po? Kaya ganun din po. Kaya dapat po ay nagpapasakop tayo sa sistema ng ating simbahan, sa kinabibilangan natin na anong klase ng proseso ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Kaya po naglagay ng mga alituntunin or proseso ang simbahan dahil gusto po tayong dalin kung saan ang destination ng Diyos para sa atin. Amen po? Ang purpose ni Moses, ba't niya nililid yung mga Israelites para dalin dun sa promised land na ipinangako ng Diyos? Sige, dalin mo sila dito. Ibig sabihin, nasa kanya ang direction. Ganon din po sa submission natin bilang Christian. Amen po? Para ayusin po yung ugali natin, para ayusin idisiplina, maitama yung hangarin. Kaya ito po ay challenge sa bawat isa sa atin na kung ano yung process ng ating simbahan, ano yung process ng mga naglilid sa atin, i-commit natin ang ating sarili totally. Amen po? Support your leaders, pastors sa ating Christian journey. Amen? So, yun po yung isa sa mga sinasabi po dito. Isa sa mga gustong itest ng Panginoon sa kanila. Paano kayo magsasubmit pag kayo ay naandyan sa wilderness? Amen? Paano kayo magsasubmit pag nilagay ko kayo dyan sa situation na yan? Paano kayo magsasubmit dito kay Moses na itinilag ako bilang leader nyo? Amen po? Kaya nga po ako, personally, kila Bishop and Pastor Andrew, ay napakalaking, alam niyo po, yung church natin ay napaka-blessed. Hindi po lahat ng church is active sa discipleship. Yung iba po, pinababayaan lang yung mga member na maging mababaw sa pagkakaunawa nila para sa Panginoon. Yung iba po, kino-considerate, tinotolerate pa yung iba na mga member, ayos lang na nasa kasalanan ka. Yun po yung ginagawa ng iba. Pero napaka-blessed po natin dahil meron po tayong mga nagtuturo sa atin, nagdi-disciple sa atin. Si Pastor Andrew and Bishop Ray. Amen po? Kaya po, napakahalaga po nun. Part yun ng Christian life natin. Kasi po, ang Christian life natin, hindi tayo pwedeng maging independent na Christian. Amen po? Meron taong magdadala sa atin. Merong gagamitin ng Diyos ng mga tao para mas madala ka dun sa destination na gustong marating para sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po napakahalaga po nun. So in our response, we have to cooperate and participate because this is one of the major plan ng Diyos sa buhay natin. Yung mas makilala pa natin ng mas malalim ang Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay nadapa o nawala ka sa paglilingkod sa Diyos, is not too late na mag-undergo ka ulit ng proseso ng Diyos sa iyong Christian life. Amen po?
Ito po kasi mga Israelita, nung nagutom lang, sinisi na yung leader nila. Amen po ba? Gutom ako. Sabi mo pa sa akin, commit. Ngayon, nagutom kami. Oh. Ano papakain ko sa anak ko? Commit. Oh. Sabihin ko sa anak ko, pag nagutom, commit. Oh. Yan po, sinisi pa yung mga leader. Minsan po, ganun tayo. Minsan nangyayari po sa buhay natin yun. We blame other because tayo ay nasa hindi na unpleasant situation ng Christian life natin. Ibang masisi, kaya sinisi mo na lang yun, nag-lead sa'yo. Kaya hindi po ganun. Stop blaming. They blame Moses and they demand for something. Murmuring, nagreklamo sa proseso. Complaining, naging reklamador. Amen po? So isa po sa gustong itest ng Panginoon sa atin, kapag tayo po ay dinadaan ng Panginoon sa wilderness, isa po sa process ng Diyos is yung process to test our submission. Amen po? Kaya kung ikaw yung klase ng Christian na hindi mo pa kinocommit yung sarili mo, hindi ka pa totally committed dun sa mission and vision ng simbahan na kinabibilangan mo, it is time na i-commit mo yung sarili mo at mag-participate ka kung ano yung mission and vision ng church natin. Amen po ba? Kung ikaw yung Christian na akala mo ay kokontrolin ka pag ikaw ay nilid, ay hindi po ganun ang mga nagli-lead. Amen po? Kaya po yung problema po dito. And another thing po na sinasabi po rito is yung murmuring, yung pagreklamo. And another thing is yung process to test our patience. Amen? Una po is the process to test our submission. Napakahalaga po nun. And pangalawa po, process to test our patience. So, sabi po ng verse 3 sa ating text, sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. So take note, kagaya po na sinabi ko kanina, 1 month pa lang yung kanilang Christian journey at hindi na sila makapag-intay na makarating dun sa promised land na sinasabi ng Diyos. Amen po? So patience is your attitude while waiting. Amen po? Kasi po ang mga Israelita, that time, na-spoiled masyado sa miracles ng Diyos. Kaya ang tingin nila sa Panginoon, ang perspective nila sa Panginoon, kung anong hingin namin, agad-agad ibibigay dapat ng Panginoon. So instead of being God, ang turing nila sa Panginoon, ay ginawa nilang genie, ginawa nilang magic, ang miracle. So hindi rin po advisable sa pagiging Christian natin na nai-spoiled tayo sa miracle ng Panginoon. Amen po? Hindi dapat puro himala ang habol natin sa Panginoon. Paano kung tahimik ang Diyos? Paano kung hindi pa niya ibinibigay ang iyong need? Paano kung natutulog si Jesus dun sa bangka, kagaya nung kasama niya yung mga disciples? How do you respond pag ang Diyos ay tahimik, pag hindi siya masyadong active sa mga miracles sa iyong buhay? Yun po yung pagiging patience, na kahit walang ibinibigay ang Diyos ng mga miracles sa iyong buhay, kahit hindi niya binibigay yung mga pleasure mo, yung mga kagustuhan mo, nagkakaroon ka pa rin ng pananampalataya sa Diyos kahit hindi niya ibinibigay yung iyong mga gusto. Kahit hindi pa niya ibinibigay ang iyong mga gusto. Yung po yung tinatawag na faith. Amen po? Kasi minsan, ang perspective natin sa faith, ang faith ay makukuha ko ang gusto ko. Sino po nakaisip nun? Pagka ginusto ko, makukuha ko. Yun ang faith minsan, ang definition natin ng faith. Yung Hebrews 11, verse 1, na misunderstood natin minsan. Assurance of the things na dapat makuha ko lahat ng bagay. Kuhanin mo na lahat. Sige. Kaya ang naging mindset natin, dapat makuha natin ang lahat ng bagay. Pero ang faith po, yung pagiging patient sa Panginoon, yung pagkakaroon ng patience, is yung pagkakaroon pa rin ng pananampalataya kahit hindi binibigay ng Diyos yung mga kagustuhan mo. Kasi nananampalataya ka na ang Diyos may sariling timeline. Hindi siya nagko-conform sa yung sariling timeline. Ikaw ang magko-conform kung ano yung timeline ng Diyos. Amen po? Kaya kung inilalagay pa sila dun ng Diyos sa disyerto, tanggapin nila kung ano yung process ng Diyos. Kasi ang ginawa nila, gusto ko na dun sa promised land. Moses, ipakita mo na yung promised land sa amin. Kasi gusto na namin ma-experience lahat ng abundance doon. Kailangan ipakita mo na sa amin lahat. Baga magic ang kanilang kagustuhan. Amen po?
So ang trato nila sa Diyos, dapat laging mag-miracle, tagabigay ng kanilang mga hinihingi. Pag ganun ang pagkakakilala mo sa Diyos, mali ang iyong pananampalataya. Kasi pag ganun ang pagkakakilala mo sa Diyos, parang ginagawa mong para kang gold digger. Alam mo yun? Kung ano lang ang makukuha mo sa Diyos, yun lang tsaka ka lang mananampalataya. Kung ikaw ay may nakukuha. Amen po ba? Alam niyo po yung gold digger, pag may nakukuha, kailangan dun sa laging may makukuha. Pero ang totoo pong pananampalataya. So minsan ang Diyos tahimik, minsan may mga bagay na dinidelay ang Diyos sa buhay natin. Amen po? Minsan natutulog, di ba? Nalalahanin nyo nung si Jesus ay kasama niya yung kanyang mga disciples sa bangka. Tinulugan sila ni Jesus eh. Anong gustong sabihin doon ni Jesus? Kasi kakatapos lang po nun magpakain ni Jesus ng 5,000 na tao. Amen po? Kaya ang tingin ng mga disciples kay Jesus, miraculous lang. Pero ipinakita ni Jesus yung kanyang kabilang side na dapat kahit hindi ako nagmi-miracle, hindi ako gumagawa ng tinapay, hindi ako nagpaparami ng tinapay, na kahit ako ay natutulog, kahit ako ay silent, kahit tahimik ako sa inyong buhay, manampalataya pa rin kayo. Kaya sabi niya doon sa mga disciples, wala ba kayong pananampalataya? Ganyan ba kaliit ang tingin niyo sa akin? Gusto niyo, lagi ko lang gawin ang inyong mga gusto. Nirebuke niya yung mga disciples that time. Kaya po, ang pagkakaroon po ng patience, yung kahit pinapadaan ka ng Panginoon sa kawalan, kahit pinapadaan ka ng Panginoon sa mga unpleasant situation ng iyong Christian life, you still, nagkakaroon ka pa rin ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi lang base sa iyong mga makukuha sa Panginoon. Tignan nyo po, for example, ikaw, may asawa ka, at ang gusto lang ng ng asawa mo sa'yo, mga asawa tuloy. Dudulas ah. Joke lang. Asawa lang po, asawa. Nagkamali lang. Wala pong relevant yun. Yun po, minsan, ngayon, pag may asawa kayo, gusto mo ba, ikaw ba yung klase ng tao na gusto mo, laging ikaw yung binibigyan ng asawa mo. Hindi man lang mabigyan yung asawa mo. O di ba po? Parang ang pangit naman ng ganong klaseng relationship. Amen po? Parang kung ano lang ang makukuha mo sa iyong asawa, yun lang. Parang pineperahan mo lang ang iyong asawa. Amen po ba? So, ibig sabihin, bakit? Di ba, ang sakit? Ganon minsan tayo kay Lord eh. Kasi pag hindi miraculous si Lord, hindi tayo active sa faith. Pag wala siyang binibigay na blessing, hindi tayo ganon ka-enthusiast na sumamba sa Panginoon. Hindi tayo ganun ka-excited sumamba sa Panginoon minsan. Minsan nagiging ganun yung response natin sa Panginoon. Kaya kung meron man o wala, o nasa hindi ka man magandang sitwasyon, doon po yung opportunity para mas lalo mong maipakita sa Panginoon yung patience. Amen po, naalala ko si Abraham nung siya ay naghintay. Sila ay naghintay nung kanyang asawa. Amen po. Gano'n nila dinemonstrate yung patience. Wala silang nakikita 25 years. Ang binigay lang ng Panginoon na tignan nila, star at sand. Imaginein mo, anong relevant nung star? Sabi ni Lord, pasasaganahin kita. Tignan mo lang yung kisame. Sabihin niya sa'yo. Anong relevant nun, Lord, dun sa pagpapala na matatanggap ko? Pero hindi mo alam, yung stars pala, yung sand, ganun daw pala magiging karami yung kanilang lahi. Siya pagmumula ng lahat ng lahi. Parang ang weird minsan magtiwala kay Lord. Parang ang weird minsan na ipakita sa Panginoon yung pagiging patience mo. Pero every time na pinapadaan ka ng Diyos sa proseso, kahit wala man o meron, yun yung totoong naghihintay. Yun yung totoong nagtsatsaga. Yun yung totoong dun mo dinedemonstrate ang iyong patience sa Panginoon. Amen? So, kung ikaw yung type ng Christian na minsan ay si Lord masyado mong na-abuse yung kanyang miracle, it's time na ipakita mo naman yung iyong pananampalataya kapag tahimik ang Diyos. Amen? Kasi that time, walang kumbaga sa paligid nila, disyerto talaga. Yun yung kalagayan ng mga Israelites. Amen po? Kaya po, every time po na may mga ganong situation sa buhay natin, pagkakataon po natin yun para ipakita sa Panginoon
na totoo tayong nananampalataya sa Kanya, hindi lang sa pagpapala na iyong makukuha. Yung kanta po na, bakit nga ba? Di ba? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Di ba? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Oh. Ibig sabihin po, yung pagmamahal natin sa Panginoon, hindi lang dapat pag may binibigay ang Panginoon sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, meron o wala. Excuse. So, hindi maganda po. Nagkaroon po sila ng regret, kaya po ang nangyari po sa kanila, sa kanilang pagiging impatient dun sa disyerto, ang ginawa nila, mas mabuti pa dati, nung wala pa ako dito sa disyerto. Yung po yung inisip nila. Mas mabuti pa dati nung wala ako dito sa disyerto. Kahit alipin kami, pinapakain naman kami. Tignan nyo po yung mindset nila. Kahit inaalipin sila, basta pinapakain. Kahit bandage sila, basta makuha nila yung gusto ng kanilang stomach, hindi po wise na mindset yon. Kahit ikaw ay nasa bandage, as long as nakukuha mo naman ang iyong pleasure, hindi po yun magandang mindset. Yun po yung mga naisip nila noong time na naging impatient sila sa Panginoon. Amen po? Patient is being stable and waiting despite of any situation. Amen? And another thing po, process to test our faith. Amen? Ito po yung isa sa senaryo na maganda po rito. Sa verse 4 po, dahil po sa kanilang pagrereklamo, ang sinabi po ng Diyos sa verse 4, tingnan niyo po kung gaano kabait si Lord. Despite sa kanilang mga pagrereklamo, ang sinabi pa rin ng Diyos sa verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Amen? Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Amen? Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Amen? So sabi nung Diyos, sige, ang dami nilang reklamo, no? Ngayon, ang gagawin ko, magsusupply ako sa kanila. Imagine niyo yung tinapay nila galing ng langit. Ano kayang lasa nun, no? Ano kayang lasa nung tinapay na yun? Galing langit yung kanilang tinapay. Magpapaulan ako ng tinapay in the midst of the wilderness. God wants them to realize that in the midst of the desert, He can provide something. Amen po? Dinoble pa ng Diyos yung amount ng bread. Alam niyo po, in the fast forward, nung pinaulan ng Diyos ng tinapay, nagsawa naman yung mga Israelita sa tinapay. Nagreklamo na naman. Lord, puro na lang putok. Puro na lang monay, Lord, yung pagkain namin. Ano ba naman to? Parang baka maano na kami nito. Pandesal, puro na lang. Gusto naman namin, medyo steak yun, no? Gusto naman namin ni steak, sabi nila. Tignan niyo po yung mga ugali nitong mga Israelita. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang mga reklamo ninyo laban sa kanya. Amen? Sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Verse 8, idinugtong pa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Amen? Nagsawa sa tinapay, binigyan naman ng karne ni Lord. Bukas ng umaga ay tinapay naman. Grabe, may meal plan. Amen po. Umaga, American breakfast, bread. Dito sa atin kasi usually kanin, di ba? Sa kanila, American breakfast, ewan ko kung croissant ba yun or baguette, yung mga social na mga tinapay. Basta tinapay. Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo. Hanggang gusto ninyo. Amen. Grabe naman to. Grabe si Lord. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa Kanya, hindi sa amin.
sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Tignan niyo po ang Diyos. Pinaparanas niya ng gutom yung mga Israelites para ipakita na siya ay provider. Kasi kung hindi ka nagutom, hindi mo ma-appreciate yung pagkaka-provide ng Panginoon sa'yo. Kung hindi ka nawalan ng pera, hindi mo ma-appreciate kung paano ka i-binless ng Panginoon. Kung hindi ka nagkasakit, hindi mo rin ma-appreciate kung ano yung blessing ng Panginoon when it comes to healing. Amen po, kasi ang mahal po ng hospital, mahal po magpa-hospital. Amen po ba? So ibig sabihin, dinala sila doon ng Panginoon para ipakita na in the midst of the wilderness, kaya ng Diyos mag-provide para sa kanila. Amen po ba? Kaya po, napakahalaga po nito. At sabi niya pa, verse 11, sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Narinig na naman. Kasi time to time yung reklamo nila, hindi ko alam kung nanghingi pa sila ng juice. Kasi dumating yung time na nauhaw din sila. Amen po? Sinabi ni Yahweh kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita, sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne, dinner. Amen? Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Okay? Ito na yung karne. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, makikita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Amen. Ang daming menu, ang daming binigay ng Diyos na pagkain sa kanila nung sila nagrereklamo. Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ito yung utos, take note, verse 16. At ito ang utos niya tungkol dyan, bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. So, tinesting ng Diyos yung kanilang obedience. Amen po? Ang kukunin nyo lang, yung sapat lang sa inyo. Ang sabi ng verse 17, namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami. Amen. Ito yung sa handaan na yung parang yung lumpia ay kinombo, no? Ito yung parang ganon. Nag-hoard. Amen? Kumuha ng mga kaunti, ngunit may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Baliktad yung naging resulta. Yung kumuha ng marami, yun yung kinulang. Yung kumuha ng konti, yung sumunod sa Diyos, yun yung sumobra pa dun sa kanilang kinuha. Amen po? So sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila'y hindi nakinig kay Moises, kinabukasan inuod at bumaho ang itinira nila. Amen? Yung mga nagbalot ng marami, yan, hindi naman nila kaya sa handaan. Ano lang konti-konti lang, pagka kayo pupunta sa handaan, baka yung lumpia ay inubos nyo na, di ba? Nangyari, nabulok po yung kanilang mga ni-reserve para sa kanila, para sa kinabukasan. Kasi po, ano po yung gustong makita ano po yung gustong sabihin ng Diyos behind this? Ang gustong sabihin ng Diyos, gusto niya kasi yung Israelita na araw-araw magtiwala sa Kanya. Hindi dapat magkaroon ng reserve na pinapakita mo kasi na parang hindi ka na nagtitiwala sa Diyos para bukas. Kumbaga yung faith mo good for 1 week. Amen po? Ang gusto ng Diyos, parang isang tatay na siya nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang anak araw-araw. So dito po sinusubok ng Panginoon yung pananampalataya natin when it comes to worry in life. Minsan yung araw ng bukas, masyado mong iniisip to the point na hindi mo na nagagawa yung mga bagay para sa araw na to, kakaisip mo ng mga bagay para bukas. Amen po? Na-realize niyo po ba yun? Nangyayari po ba sa inyo yun minsan? Minsan kakaisip mo nung para bukas, nakalimutan mo na yung gagawin mo pala ngayon. Ang gusto ng Panginoon, araw-araw silang magtiwala sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, fresh yung tinapay na laging ibibigay niya dun sa kanyang mga anak. Kasi, tignan niyo po, pleasure yung para kay Lord na i-provide yung pangangailangan ng kanyang anak. As long as na sila ay nagtitiwala sa Panginoon araw-araw.
Amen po? So yun po yung gustong itest ng Panginoon sa kanila, yung kanilang faith. He wants us to realize His daily provision. Amen po? Na-appreciate niyo po ba yung daily provision ng Diyos sa buhay niyo? Na kahit tayo ay hindi ganun karami ang pera, may masarap kang ulam na nailalagay sa lamesa mo araw-araw. At ikaw ay pinoprovide ng Diyos. Yung trabaho, yung iyong source of income, ina-acknowledge dapat natin ng Panginoon na siya yung source ng strength mo kaya ka nakakapagtrabaho. Amen po, ang gusto ipakita ng Diyos, Now, yung daily provision niya yung gusto nating maranasan. Amen po? Ito po yung ating big idea. So God brought us into the process of wilderness to reveal who we are and to reveal who He is. Amen po? So God brought us into the process of wilderness to reveal who we are and to reveal who He is. Amen? So meaning to say, kaya tayo pinapadaan ng Diyos in the process of wilderness para mas makita natin yung ating sarili. Na tayo ay kahit anong gawin natin, ay tayo ay makasalanan. Amen po? Kagaya po ng mga Israelita, anong gusto na ipakita ng Diyos na we fail short. We fall short. That's who we are. Amen po? Yun yung kalagayan natin na tayo talaga reklamador minsan. Amen po? Tayo talaga mahilig mag-complain minsan. And tayo minsan nagre-rebelde talaga tayo minsan sa Diyos. So dun sa kanilang journey na yon, yun yung nakita nila sa kanilang sarili, na-realize nila bilang mga Israelites na nandun sa journey, na ito pala kami, reklamador pala kami sa Panginoon, na ang dami pala naming mali sa Panginoon. And ang gusto naman ipakita ng Panginoon na despite of who we are, na tayo reklamador, tayo ay maraming kasalanan, tayo ay may mga nagawang kasalanan, tayo ay may mga mali, gusto naman ipakita ng Panginoon that despite of who we are, mabuti pa rin ang Diyos sa atin kahit anong mga nagawa nating pagkakamali. Amen po? Tignan niyo po, kahit ang dami nilang reklamo, pinrovide pa rin ng Diyos yung kanilang mga hinihingi. Tayo naman talaga, minsan reklamador, minsan marami tayong complain, marami tayong murmuring sa Christian life natin, marami tayong worries in life, nagda-doubt tayo minsan sa Panginoon. That's who we are. Dapat po ma-realize natin na ang pinaka-picture ng Israelite, ang pinaka-reflection ng Israelite, tayong mga Christian minsan. Amen? But despite of being who we are, He still provides for His people. God brought us to the place where there's no resources for us to realize that He must be our source of everything. Dadaling ka ng Diyos sa disyerto na wala kang tatakbuhan kundi ang Diyos lang. Dadaling ka ng Diyos sa mga place na hindi mo maintindihan, na wala ka ng choice kundi lumapit sa Panginoon. Kaya tayo dinadala ng Panginoon sa process ng wilderness, the place of separation from your comfort to Egypt. Amen? Kasi comfort sila doon, okay na yung buhay nila. Sa Egypt, makain naman sila, pero alipin sila. Okay na sila doon, settle na sila for less, pero may mas maganda palang plano ang Panginoon sa kanila. Ganon din po sa buhay natin. Alam niyo po, yung pagpo-provide ng Panginoon ng tinapay, ito po yung good news, that sometimes God's process is uncertain. Parang di mo alam saan ka dinadala ng Diyos. Parang walang visible na patutunguhan ng paglilingkod mo sa Panginoon at ang pagiging Christian mo. Pero one thing is for sure, na lahat ng kalooban at proseso ng Diyos, kahit gaano kalubak at kahit gaano ka-unpleasant ang journey mo or ang way ng Christian life mo, lahat ng nananampalataya sa Diyos may magandang kinalalagyan. Amen po? Just like the process of God when Jesus needed to be crucified, parang weird ng process ng Diyos kasi kailangan may mamatay para matubos ang sangkatauhan. Parang ang weirdo. Mamatay ni Jesus dito sa lupa. Pero alam niyo po, lahat tayo nag-benefit sa parang weird na plano ng Diyos. Lahat tayo naligtas because Jesus was feel uncertain. Alala niyo po nung nandun siya sa Gethsemane, si Jesus Christ? Siya po'y nananalangin, hindi niya na alam kung anong kanyang gagawin. Naramdaman din po ni Jesus yung kagaya ng naramdaman ng mga Israelites.
Amen po? Pero nung tinupad niya kung ano yung inuutos ng Diyos, na mamatay at makrucify para sa ating lahat, kailangan na magtutubos ng kasalanan natin. Parang uncertain yung kalalagyan ni Jesus, pero tinuloy niya pa rin yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Kaya lahat tayo naligtas. Nagkaroon tayo ng kaligtasan bawat isa. Amen po? Sobrang pressure niya dun sa Garden of Gethsemane to obey the process of God in crucifixion. Pero after nun, lahat tayo nagkaroon ng kaligtasan because of Jesus. So wilderness says about Jesus na lugar ng kawalan, parang walang mapoprovide si Lord. Mamamatay tayo sa gutom, nag-provide ang Diyos ng tinapay galing sa langit. Tignan niyo po, yung tinapay galing sa langit, relevance kay Jesus. Nasabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 35, Jesus said, I am the bread of life, na nanggaling daw sa langit. Amen po? Ibig sabihin po, na yung lugar ng disyerto is parang walang mapoprovide na salvation para sa atin kasi lahat tayo makasalanan na. Amen po? Pero nung sinend ni Jesus, sinend ng Panginoong Diyos si Jesus dito sa lupa, representation of the bread of life, nagkaroon tayo lahat ng buhay. Tayong lahat papunta sa kamatayan dahil sa mga kasalanan natin. Tayong lahat ay papunta sa kapahamakan dahil sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Walang qualified na makapagligtas sa atin sa mga nagagawa nating kasalanan. Pero because of Jesus na nanggaling sa langit, na sinend ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay, lahat tayo nakareceive ng kaligtasan. Amen po? God provides not only food. Kailangan pong ma-realize natin na hindi basta-basta food lang ang pinrovide ng Diyos para sa atin. Si Jesus po is the ultimate sacrifice na naging sacrifice para sa mga kasalanan natin. It is the perfect example of God's unconditional love for us. Na kahit tayo ay maraming reklamo, murmuring, mainipin, despite of our doubt, despite of our rebellion, despite of our stubbornness, yung pagiging matigas ng puso natin, sa Diyos, napakarami nating pagtalikod at mga kasalanan sa Diyos. Di ba kung tutuusin, masama naman talaga tayong ugali natin. Amen po ba? Pero minsan, we all fail the test and the process, but still, God sent Jesus for us kahit tayo ay maraming pagkakamali. Amen po? Tayo yung perfect reflection nung mga Israelites. Na ang dami nating mga ginawang mali para sa Panginoon, pero hindi pa rin nag-fail ang Panginoon para ipakita yung kabutihan sa kanila nung nandun sila sa wilderness. That's what Jesus did sa buhay natin. Amen po? Na kahit gano'ng kakarumi, dapat nare-realize natin kasi yung wilderness, dapat ma-realize natin na tayo mga makasalanan. Tayo mga hindi talaga maganda minsan ang response natin sa Panginoon. But despite of our response sa Panginoon, sinend niya pa rin si Jesus Christ para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganun kabuti ang Panginoon natin. Ganun kabuti si God sa buhay natin. Kung ikaw, nagkaroon ka ng doubt, parang Israelita, di ba? Saan ba ako dadalhin ni Lord? Napaisip ka. Saan ba ako dadalhin ng Panginoon dito sa pinasok ko na to? Di ba? Ministry. Anong gagawin ko rito? Yun nga po yung exciting sa ministry. Hindi mo alam saan ka pinapapunta ng Panginoon. Pero alam mo na yung dulo, ikabubuti mo. May patutunguhan ba tong pagdilingkod ko? Diba, what if bumalik na lang ako sa dati kong buhay? I tell you that lahat ng nasa proseso ng Diyos ay inaayos niya sa kanyang kamay. Kaya para tayong nasa potter's hand na kung ano yung mga shape natin, inaayos ng Panginoon para ma-produce tayo ng perfect shape. Ganon din po yung buhay ng yung Christian life natin. Amen po? Kaya challenge lang po sa bawat isa sa atin in this message na kahit ano pong proseso ang iyong pagdaanan, magtiwala ka lang sa Panginoon. Kahit anong pinagdadaanan mong proseso sa iyong Christian life, minsan yung proseso ng Christian life natin hindi naman lagi on the top. Minsan ikaw ay bumababa. Minsan ikaw ay nahuhulog sa kasalanan. Minsan ikaw ay nahuhulog sa mga maling gawain. Ganon din po yung challenge sa bawat isa sa atin na kahit ano man
i-undergo lang po natin yung proseso ng Panginoon sa ating buhay. No matter what happened, ano man ang naging kalagayan mo bilang isang Christian, you have to undergo the process of God. Kasi if you are in God's hand, lahat ng mga nasa kamay ng Panginoon, secure. Amen po. Lahat ng mga nasa kamay ng Panginoon. Kahit parang hindi ka sure kung para kang Israelita na pala mas pinili ko na lang yung bagay na ito kaysa mag-serve. Parang yung career ko na lang pinili ko kaysa mag-serve. Diba? Pero pag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, meron kang assurance and security na lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, na-appreciate na, nakikita ng Panginoon, at one day, makikita mo lahat ng worth ng iyong ginawa para sa Panginoon at sasabihin ng Panginoon sa iyo yun. Amen po? So, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. At alam ko po, meron po kaming different paths, Panginoon, ng aming Christian life. Meron po dito, Panginoon, may mga nag-i-struggle, may mga nape-pressure sa kanilang buhay. Para kaming mga Israelita na out of nowhere, Panginoon, hindi namin matanaw yung promised land, but we don't care about promised land, Panginoon, but we care about your presence, Panginoon, kung saan mo man kami dadalhin. At sa oras na ito, hayaan mo po na every Christian here, Panginoon, every people na nandito po sa iyong templo, I pray, Lord, na ma-undergo namin ang iyong process hanggang sa iyong pagbabalik, Lord. Yun yung nilulook forward namin, Panginoon. Hindi po yung promised land. Hindi po kami maging materialistic Christian, Panginoon. But kami po ay ma-focus po ang aming pananampalataya sa iyo, hindi po dahil dun sa mga makukuha namin, Panginoon, but dahil dun sa mga gagawin mo through this process ng Christian life namin, Panginoon. I pray, Lord, meron man mga nag-struggle sa sin, Panginoon, na kasalanan, Panginoon. Hindi ko alam anong mga bagay na struggle nila sa kasalanan, Panginoon. Ikaw po yung magpalakas sa kanila, Panginoon, sa oras na ito. I pray, Lord, meron man mga nahihirapan na di-discourage in this place. Ikaw po yung patuloy na magpalakas sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. And we pray, Lord, na hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon, ito po yung aming gagawin na maglilingkod sa iyo at magsasamba sa iyo, Panginoon. Hanggang sa langit, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin because we realize what Jesus did for us, Panginoon, na kami ay makasalanan, kami po ay mga reklamador, meron kami masamang ugali, Panginoon, but despite of who we are, Panginoon, minahal mo po kami, dinemonstrate mo yung unconditional love para sa amin, kahit anuman po yung aming mga ugali na hindi nakaka-please sa iyo, Panginoon, but you still love us, Panginoon, kahit anuman po yung aming mga nagawang masama sa iyo. Maraming salamat po. Bless these people na nakinig ng iyong salita. Nang sa ganon, ito po ay every time na makarelate kami, ma-reflect namin ang aming sarili sa pamamagitan ng iyong salita by these people, gaya ng mga Israelites. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Binibigay namin sa iyo papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone.